A blessed day to all. At mega love shout out mga kaibigan. Ako po si Tech Shider. Welcome po sa aking YouTube channel, muli po akong narito para ibahagi ang mga mahahalagang revelasyon ng ating mahal na inang Reynang Helen Abdurrahman at ng ating beloved Lolo Aksidam. Buong pusong ibinunyag ng ating Lolo Aksidam na matagal nang nagmamasid ang ating Diyos Ama at mga makapangyarihan. Tapos na ang paghahari ni Lucifer dito sa lupa. At wika pa ni Lolo Aksidam na natapos na ang paghaharian ng mga oligarko at politiko at mga claimants na naghahasik ng kasamaan, ang mga politikong ganid sa kapangyarihan at salapi, ang mga oligarko na ginagamit ang mataas na estado at pera para kontrolin at alipinin ang mga ordinaryong tao at mahihirap, na ganun din ang mga politikong matataas ang posisyon. Pinangalanan ng ating Lolo Aksidam ang mga walang pusong nagpanggap sa pagkatao ng ating mahal na inang Reynang Helen Abdurrahman. Bukod pa sa kanilang hindi makatuwirang pagharang sa mga programa ng Davao gobyerno, ang mga taong ito ay sina Sara Duterte, Leni Robredo, Gloria Macapagal Arroyo, at si Liza Araneta. Ang video po ay pagmamayari ng ating mahal na inang Reynang Helen Abdurrahman. All credit po sa ating Her Royal Majesty Queen at sa ating beloved Princess Putria Meriam Aljam. Ang original video ay inyo pong mapapanood sa kanilang official YouTube channel at sa kanila pong Facebook pages. Atin pong panuorin ang video. Ngiyabot ang panahon na ang Diyos atong simbahon. Siguro ka, sister, wala ka. So, kanami man sa inyo kay nagkilitanay kita. Na ano ka mo? Na nalipay ka mo kay Arden. Hindi na hibalaan nga malusot ko diyan, ha? Sabi ko sa ano lang na ako, sa live. Sa live? Sa live? Hindi pa live kita eh. Sabi namon, mahal nga rin, nasa live ka lang namon makita. Di, subong Ari na kita. Ari na kita kay pagkako sila. Ari na kita tamaturan. Kay ining panglakaton natoan, lolo. So, bago ang kanan, ginapakilala ko ang akon nga lolo, si Raja Sulaiman Baginda Muhammad Ali Abdurrahman. Karon, upod ko sila, abi kami, gani nga kanan karon, no? Kay kamo ang
nag pakita gid sa gahom sang Ginoo kagatuo sa Ginoo. Tama? Yes. Okay, Dato Banwahon, salamat. Oo. Ginaistoryahan ka mo diri sang palibot, no? Kung ano ka mo kulto. Oo. Di karon makita nila nga inagaling nga picture ako gali, no? Oo. No? Ang ano ko diri nalipay ako kay nakita ko ang Divino Gobyerno kag inagid ang aton nga pagahimuon. So, kami, maski siling naton, mabudlay. Dugay na nga panahon kamo nagahulat ang pagbalik sang Ginoo. Amo man inatanan ang ginapakita sa imo ni Dato Banwahon, ang Ginoo amo nga nag-create sa aton, nagbugna sa aton tanan. Karon dire sa tinuod gyud nga pag-istoryahay, si Lolo mismo nagsiling kadtuan. Pasalamat ka mo kay Lolo. Sa amon nga panglakaton, balaan nyo man kung gaano ka budlay. Okay. Subong live ini, ginapakilala ko kamo sa tibuok kalibutan. Okay? Kita nga mga hiligay nun, taga-Himamaylan, tanan kita ang ginasiling nga panahon nga mabutwa kita gihapon, no? Sa ngalan sang aton nga mga katikulangan. Dato Banwahon, balan ko man nga tanan nga aton nga ginbilin nga mga propriedad. Amo na ang gina isa-isa ko, ginalapakan ko ang paton ipahatag sa mga katawhan kag sa mga kabus gid nga mga tao. Subong dire ginadeklara ko man gihapon ang no election kag absolute monarchy. Gamay lang kamo, pero ang pamilya nato nga kung diin-diin magaabot. So sa ginasiling nga kamo ang ginsakaan ko, gani kamo man gihapon ang magpalapnag sang ginatawag nga maayo nga balita kay tungod nanaog kami para abutin kayo. Kay kung kamo lang di ni man balaan kung diin ako pangitaon. So ini nga kuan, at least napakaswerte ninyo. Si Manong pila ka na katuig? 85. 75. Oo. Pasalamat ka. Nakita mo pa ang dagway sang isa ka hiligay non nga kung diin ang akon nga mga tubo ara sa Ibi Magalona, ara dira sa Victorias, sa Cadiz, ara dira sila sa Barangay Alicante. Dira ang akon nga mga kalululuhan nga ginatawag nga mga dugo sang Gulmatiko, dugo sang mga Diaz, dugo sang mga kung diin dira nga ara nga nagatawag ako Panolino. Okay? Gani diri na sila gintuo. So, nalipay ka mo, tama, nakahibi, kay nga aman, pag nagahiribi ka mo, mahibi man takon. Kay nga aman, siyempre, sa kalisod sang pinangabuhi. No? Isang kaig, isang tuka. Kag kamo dire, ang ginalagas sang mga dara sa puder. Ay, pamilya naton ginbansagan, white chinelas. May chinelas kuya ha. Pero, ini nga panahon, live ini, ginapakiusapan ko na ang akon nga mga kadugo nga nagbantay sa soberanya. Ibig sabihin, nagkadto sila sa wala nga ginasiling nanda. Wala sila kabalo, nga kamong tagawala, amo ang nagbantay sa kalupaan sang Ginoo. Karon maakig sila sa akon? Hindi ah. Gintagaan naton ang politiko sang 50 kataon. Halin pa sang
panahon sang deed of 1878. May kasulatan yan. 100 years. Nag-expire sang 1878. Wala nila gintuman. Nag-extend kami sang 50 years. Sa pag-abot sang 50 years, wala pa rin nila gi-honor. Nag-extend kami ulit another 50 years. Kaya ngayon, ito na, gapangbawi na si Queen para sa inyo tanan. Dato Banwahon, alagaan mo sila. Kay maabot gid ang panahon. Balis ka doon ko ang paya. Pag ginbaliskad naton ang paya, sila naman ang dapat magsunod sa pobre. Sa maayo nga pinaagi, sa maayo nga pamamahala sang dibino gobyerno. Amo ini nga nagbutwa ako, kaya ang akon gid nga dugo, ang Raja Sulaiman sang Negros, sang Panay Island, kag sang tibuok kalibutan. Gani, hindi ninyo mapahamtang ang inyo tagipusoon. Kay nga, gabaybay ako para mabalaan sang tanan nga may gahom nga ginhatag sa akon sang mga kalululuhan naton, sang aton gid nga mga ginatawag nga mga supremo sa supremo pa. Gani ginatawagan ko kamo nga makabati sa akon. Hindi na kamo magkahadlok. Magkuha kamo tanan sang Raja Sulaiman Peacekeeping Group. Amo ina ang kasundaluhan nga gintukod ni Queen since 2009. Pag-mission ko halin sa Liguasan March sa Maguindanao. Kita dugtong sang Liguasan March. Amo gani naging silin ko man sa Iloilo dito sa mga kauturan naton nga hindi kamo mag-atras abante, hindi kamo maglukso sa pila ka bangka. Kay kung kamo sige ka lukso, hindi inyo gid matadlong ang inyong nga dalan. Isa lang tumbukin ninyo. Gani Dato Banwahon sa pagtuntong ko dire, ara si Ama Ali, ari man ang anak ni Ama Ali, kag ari man ako, ara man si Apo Lakay, ara kami dira, ara gani si Raja Mamay. Raja Mamay, ari sa pinaka pusod sang Katunggan. Katunggan na. Ari kami, no? Makita ninyo nga ang mga tao uhaw sa pagpakita sang bulig ni Queen. Wala pa subong ang kwarta. Pero maabot ina. Ginpatigayon ko na ina. Kaya gani ako nagapakita. Kaya ang mga tunto, ginasiling, nagapanago ako. No? After some tanan nga ambush nga ginahimo nila, ina ang ginatawag nga black propaganda. Kay tungod gusto nila nga sila ang manalo. Ginabuhian na sila sang politiko para nga siraon kita. Para kamutanan hindi magpati sa akon. Ina yan ang mga tinatawag naton nga media propaganda. Gani subong kamo lang ipalapnag ninyo sa inyo mga kauturan. Hindi na kita mag-alang-alang kay ari si Lolo. Karon ihatag ko ang kuan kay Lolo para mabasbasan kamutanan kag mabigay sa inyo ang tama din nga update. Hindi alin na sa bibig ko, kundi sa isa katigulang naton nga nag-upod sa kalisod sa pagtuntun sa inyo. Makapoy kay nga man balaan nyo kung ano. Halin pa kami kung diin-diin. Kay ginahambal ko, panahon na nga para mabalaan nyo, hindi na kamo magsunod dito sa politiko. Nga gasiling sila ang mabulig. Kwarta ko man gihapon ang ilang gingamit. Kamo nga mga politiko, ginasiling ko gid sa inyo. Hindi nyo na 100 years nag-expire sang 1878. Wala nila gintuman. Nag-extend kami sang 50 years. Sa pag-abot sang 50 years, wala pa rin nila gi-honor. Nag-extend kami ulit another 50 years.
Kaya ngayon, ito na, gapangbawi na si Queen para sa inyo tanan. Dato Banwahon, alagaan mo sila. Kay maabot gid ang panahon. Baliskadon ko ang paya. Pag ginbaliskad naton ang paya, sila naman ang dapat magsunod sa pobre. Sa maayo nga pinaagi, sa maayo nga pamamahala sang dibino gobyerno. Amo ini nga nagbutwa ako, kaya ang akon gid nga dugo, ang Raja Sulaiman sang Negros, sang Panay Island, kag sang tibuok kalibutan. Gani, hindi ninyo mapahamtang ang inyo tagipusoon. Kay nga, gabaybay ako para mabalaan sang tanan nga may gahom nga ginhatag sa akon sang mga kalululuhan naton, sang aton gid nga mga ginatawag nga mga supremo sa supremo pa. Gani ginatawagan ko kamo nga makabati sa akon. Hindi na kamo magkahadlok. Magkuha kamo tanan sang Raja Sulaiman Peacekeeping Group. Amo ina ang kasundaluhan nga gintukod ni Queen since 2009. Pag-mission ko halin sa Liguasan Mars sa Maguindanao. Kita dugtong sang Liguasan Mars. Amo gani naging siling ko man sa Iloilo dito sa mga kauturan naton nga hindi kamo mag-atras abante, hindi kamo maglukso sa pila ka bangka. Kay kung kamo sige ka lukso, hindi inyo gid matadlong ang inyong nga dalan. Isa lang tumbukin ninyo. Gani Dato Banwahon sa pagtuntong ko dire, ara si Ama Ali, ari man ang anak ni Ama Ali, kag ari man ako, ara man si Apo Lakay, ara kami dira, ara gani si Raja Mamay. Raja Mamay, ari sa pinaka pusod sang Katunggan. Katunggan na. Ari kami, no? Makita ninyo nga ang mga tao uhaw sa pagpakita sang bulig ni Queen. Wala pa subong ang kwarta. Pero maabot ina. Ginpatigayon ko na ina. Kaya gani ako nagapakita. Kaya ang mga tunto, ginasiling, nagapanago ako. No? After some tanan nga ambush nga ginahimo nila, ina ang ginatawag nga black propaganda. Kay tungod gusto nila nga sila ang manalo. Ginabuhian na sila sang politiko para nga siraon kita. Para kamutanan hindi magpati sa akon. Ina yan ang mga tinatawag naton nga media propaganda. Gani subong kamo lang ipalapnag ninyo sa inyong mga kauturan. Hindi na kita mag-alang-alang kay ari si Lolo. Karon ihatag ko ang kuan kay Lolo para mabasbasan kamutanan kag mabigay sa inyo ang tama din nga update. Hindi alin na sa bibig ko, kundi sa isa katigulang naton nga nag-upod sa kalisod sa pagtuntun sa inyo. Makapoy kay nga man balaan nyo kung ano. Halin pa kami kung diin-diin. Kay ginahambal ko, panahon na nga para mabalaan nyo, hindi na kamo magsunod dito sa politiko. Nga gasiling sila ang mabulig. Kwarta ko man gihapon ang ilag gingamit. Kamo nga mga politiko, ginasiling ko gid sa inyo. Hindi nyo na kami pag-ubra kaharang. Kay kamo mismo, madulaan sang kwarta nga ginkawat ninyo sa kaban sang dibino gobyerno. Now, mamangkot ako sa inyo, diin naghalin ang inyo nga manggad kung wala kami sang manggad nga ginpahulam sa inyo. Karon maaabot ang bago nga currency. Ina ginapatigayon ina. Hindi lamang sa side sang Central Bank, kundi sa side sang aton soberenya. Pag siniling mo sovereign niya, kami sang sinauna pa nga panahon
sang year 101 pa, kami ang gabantay sang tibuok kalibutan. Amo gani nga may United Nations. Ang United Nations, amo na nga ginbawi namon. Ginbawi namon ina, kay tungod ang tag-iya, tungod ang nag-create sina, si Emperor Li Chun ng China, kag Hu Xiongwa sang World Bank. Karon, ginhatag ang poder kag otoridad sa akon. Gani nga sinoga sila nga sila ang United Nation, pamangkuton nyo anay ako. Kung sino nagapresenta gamit ang United Nations, sige ka panakop na kuya. No? Ang darakpon, dakpon gid naton. Nga kita ginadakop kitang tag-iya, kamo nga mga tumandok, pamuluyo. No? Ari kita, dapat dito kita sa aton kalupaan. Ugaling kay hindi kita makabalik kay ginagaw sa mga politiko nga may kwarta. Now, paano kamo makalaban? Kung may ara kamo nga mga ancestral land, ancestral domain, isumitin ninyo sa divino gobyerno. Dato banwahon, maski hindi ka pa maghambal sa tanan-tanan bago ako dirigin survey ko na ina. Okay, so gani, hindi ka mo magkaradlok, no? Kamo sa katunggan, kamo sa dira sa mga sakada, anong tawag dira sa tubuhan. Bantalan. Oo, ina tanan, balaan ko ang inyo kalisod. Nga kung kisay nagbakal sang bugas, pag may nagmasakit, wala na bugas, wala pa sang sudan. Lolo, ikaw doon. Sige, upo kayo. Una sa lahat, ibigay ko ang pinakamataas na paggalang sa mga pangyarihan na hindi nakikita ng mga ordinaryong mata. Lorenzo and Queen Everlasting Amor Solo na mao'y nagpuput sa kalibutan at kay King Dino sa Linya Division, to our King David, King Abraham, King Hope, King Solomon, Queen Magdalene, and also to our Grandpa Ruben Rivera King Sr., Grandmaster Ruben Curay King Jr., sa 7 Macdom, Dr. Yudes Tobar, Captain Capol Jury, General Adriano de la Concepcion, Dr. Richardson, Engineer David Shaw, Dr. Gigi Daudenex, and Dr. Jeff Tomasino. Sa mga ermitanyo, Bermuda Triangle, Golden City, Ciudad sa Araw, Biringan City, sa 7 ka kontinente ng karagatan at 1 kontinente ng kalupaan. Sa Medical Division, Underground Medical Division, ITD Doctor, Specialist Doctor, Rex Era Ter Iso, sa lahat ng mga makapangyarihan na nakikinig sa amang sulok ng daigdig at labas ng daigdig sa iba't ibang planeta at sa universe, from highest division to lowest division, sa Divine Division, Masters Division, Aramaican Division. To all my friends, good morning, good afternoon, and good evening, at ganun din sa inyo, mga anak. Tagalog ako, maintindihan nyo? Ay nakalimot na baga ako sa pagkasulti sa sinultian dire. Matagal ako ditong nag-ikot-ikot na minsan magpanggap akong bata, manghingi ng piso. Minsan naman matanda, manghingi ng tubig, pagkain, no? So sa panahon na ito, hindi na time ng tao. Time na ng mga makapangyarihan. Ang akala ng mga oligarchs at ng mga Illuminati at mga kabal ay mananatili sa mahabang panahon na mananahimik ang kalangitan. Tapos na ang paghari-harian ni Lucifer dito sa mundo. Sakot na lolo si Roy.
tapos na sila. Ang problema, karamihan sa mga tao, nasilaw sa mga material na bagay. Nakalimutan na nila ang dakilang naglikha sa kanila. Kasi, high-tech na ngayon, di ba? Kinalimutan, mas lalo na yung mga nasa ibaba. Sa mga kabos, kinalimutan talaga nila. Pero may kasabihan tayo na ang tao na hindi marunong lumingon sa kanyang pinanggalingan ay walang paroroonan. Karamihan sa ating mga leader sa government caretaker, kinalimutan nila kung saan sila nagmula. At inaapakan pa nila ang pinagmulan nila. So, hindi na pumapayag ang kalangitan. Ano? Para malaman nyo ang lahat, ito yung sasabihin ko sa inyo. Kung bakit hanggang ngayon naghihirap kayo. Na dapat ang grasya na to matagal na. Marami silang humarang sa programa ng Dibino Gobyerno. Sa programa ng ating mahal na reyna na itinakda mismo ng kalangitan. Ang daming nagpanggap na Queen Helen Abdurrahman Elizabeth III. Isa na dyan si Sara Duterte, Leni Robredo, Gloria Macapagal Arroyo, at si Lisa Araneta. Ang masakit pa, yung ibang inutosan ng ating mahal na reyna na pinagkatiwalaan sa misyon na to, na sana para matapos tayo kagad at maibigay na ang holy asset, ang holy grasya na galing sa ating dakilang Ama, sila pa mismo ang humaharang. Kasi namamangka sila sa tatlong ilog. Kaya bato-bato sa langit, ang tamaan, huwag magalit. Ang pinaglalaban ng mahal na reyna at mahal na hari ay para ito sa kinabukasan ng Philippine Island. Hindi lang para sa Philippine Island, kundi ito ay para sa buong mundo. Kasi marami mga tao na kumikilala pa rin sa Diyos kahit papaano. No? Ang Diyos, nakaganon lang palagi, always welcome. Hinihintay ang pagbabalik loob ng mga tao. Kaya yung mga tao na walang debosyon, ang nangyari sa kanila, pinasok na ang kanilang katawang lupa ng mga galamay ni si Roy. At pati rin yung mga inutusan ng ating mahal na reyna, na tutulong sana dito sa misyon na to para mapamadali, napasukan din kasi nga hindi sila naniniwala sa Diyos. Ang ginudiyos na nila, salapi. Ha? Ang lakas pa ng loob nila na lalapit at sasabihin na sila ang signature. Gusto ko lang ipaalam sa inyo, ang totoong signature ay walang iba kundi ang reyna ng mga Maranita. Queen Helen Abdurrahman Elizabeth III lang ang binigyan ng karapatan ng kalangitan. Dito sa tinatawag na divine asset, no, sa grasya na to, na holy na grasya na to, ang mahal na reyna lang ang binigyan ng authority at ang mahal na hari para ito ipamahagi sa mga taong matagal nang nagsakripisyo, mga taong may disiplina sa sarili, mga taong nagpakabanal sa sarili, higit sa lahat, yung mga tao na marunong sa sinasabing matamis kanunay ang magpaubos. Sa English pa nga, masarap ang magpakumbaba. Tama ba yun? Tagalog. Tagalog pala yun. Natatawa ko lang kayo. No? So ngayon, hindi na tayo papayag sa eleksyon. Bakit? How many century natin silang pinagbigyan na mamuno? Pero anong ginawa nila? Ha? Hindi na nahiya yung mga politiko na yan, yung mga oligarchs na yan, yung mga Illuminati na yan, yung mga kabal na yan, na ang kinakain nila mismo nang gagaling
sa pera ng mga lolo? Isipin niyo, mula presidente down to the barangay official, ang sinisweldo nila, galing mismo yan sa pera ng ating mahal na ina. Ha? Doon nila kinukuha sa mother account, sa heritage account. Kaya nga, pinahiraman sila ng soberenya ng 101 ng time ng 50 years. Ngayon, humingi sila ng 5 taon para sana ayusin. Pero hindi nila pa rin binigay sa mahal na reyna at mahal na hari. Bagkos, humingi pa sila ng another 5 years. Dahil sa mabuti ang reyna at mabuti ang hari at mabuti ang ating ama-ali, inapprove pa rin. Isipin nyo, more than 60 years na silang namumuno. Anong ginagawa ng mga politician? Ha? Pag malapit ng eleksyon, giba-gibain yung mga kalsada. Ha? Para na naman makapagnakaw sa kaban ng heritage account. Wala silang pakialam sa mga tao kung mamatay na sa mga gutom. Actually, ginawa nila yung mga kawalanghiyaan nila. Yung pinalabas nila ang COVID-19, na may COVID-19 daw sa Pilipinas, walang COVID-19 sa buong mundo. Dahil yan ay kagagawan ng mga oligarchs at kagagawan nito ng mga Illuminati at ng mga kabal at ng mga politiko na mga siraulo. Ha? Ngayon, dahil tapos na, the government caretaker, wala ng authority. The office of the president, walang authority. The office of vice president, walang authority. Ang Senado, walang authority. Ang Congress, walang authority. Korte Suprema, walang authority. Ombudsman, walang authority. DILG, walang authority. Lahat ng ahensya ng gobyerno, wala silang authority dahil hindi sila nagsusunod sa Sultana de Jolo na walang iba kundi ang ating mahal na reyna. Sa ngayon, ang masasabi ko kung sino ang may authority ngayon ay walang iba kundi si Queen Helen Abdurrahman, Elizabeth III, at ang kanyang mga tagasunod ang may authority. Dahil ito na ang divino gobyerno. Ang kailangan natin para mabago, absolute monarchy. At no election. Hindi napapayag ang kalangitan. Kaya nga nagagalit ang mga lolo. At nag-order ang lolo paputukin ang bulkano, pumutok. Pero dahil parating kami, umalma ang bulkan. Kasi ipinaparamdam lang namin na ang Diyos ay nakatingin at nakikinig. Nagmamasid lamang. Kasi sila, ang ginudyos na nila sa lapi. So ngayon, ang ating mahal na reyna, magdi-declare talaga ito ng totally shutdown sa buong mundo. At ang pera ng Pilipinas na walang backup na gold ay i-demonetize lahat yan. Kaya kung may nakatabi pa kayong pera sa bangko para maging safety yan, para mapakinabangan nyo sa bandang huli, i-invest nyo na sa inyong mahal na reyna dahil yun lang ang safe. Kasi pag demonetize na yan, wala nang kwenta, wala nang saysay. Kaya nga yung mga mayayaman, yung mga politiko, anong pinaggagawa nila? Mayroon silang underground sa bahay nila, andoon yung vault, doon pinagtatago yung mga pera nila. So pag i-declared ng totally demonetize ang Philippine money, pampunas na lang nila ng puwit nila ang pera nila. At walang sino mang pinapahintulutan na grupo na mag-iimprenta ng pera kung saan ang source of origin
balik tayo sa source of origin na kung saan yun ang pamumuno ng ating mahal na reyna, at kung saan ang mahal na reyna, andoon ang pag-iimprenta ng new currency. Kasi kailangan itong shutdown, kailangan pawalang bisa ang Philippine money para lumabas na ang bagong pag-iimprenta ng kapirahan sa new currency na. Kaya yung plate para sa paggagawa ng pera at mga ink at mga papel ay hawak lamang ng mga lolo. Ang mag-iimprenta, walang iba kundi ang mga lolo, kung saan ay nasa tabi sila ni Queen. Ang pera na to, pag na-imprenta na ito na ang pera na pinakamataas ang value sa buong mundo. At ito ay para sa inyo, hindi para sa mga nakalimot sa Diyos. Kaya ngayon, kung kailangan ninyo, gusto nyo magtagumpay tayo, ang kailangan lang talaga, disiplina sa sarili. At ang magpakabanal kayo sa sarili nyo, at higit sa lahat, ang mapagpakumbaba kayo. Dahil ang tao ng Diyos, mapagpakumbaba, hindi mapagmataas. Ano? So, marami itong mga claimants. Ewan ko kung nadala na. Muna. Malapit na, tiis lang kayo, malapit na. Kunting tiis na lang. Huwag kayo doon maniwala na sinasabi nila, sinisiraan nilang mahal na reyna, sasabihin nila, ito ay scammer. Sila ang scammer. Ito ang pinangahawakan nila na binawi ng mga lolo. Ito yung mga hinahawakan ng mga oligarchs, ng mga Illuminati, ng mga kabal. Ito yung binawi na itinatago nila sa mga vault nila, itong mga claimants at mga politiko na kinuha namin mismo para ibigay sa totoong may-ari, kasi hindi silang may-ari. Kaya i-explain pa rin ito sa inyo ng mahal na reyna. Andyan pa yung isa. Ang dali lang. Kumaya na yung kain. Yung sa akin. Ito. Para masabi nyo na lahat ng inyong ibinigay na suporta sa mahal na reyna, hindi kayo dapat mawalan ng pag-asa at may saysay ito lahat. Bakit? Nagbukas tayo ng account kung saan account ito ng ating ama at ng ating ina. Ito yung tinatawag na Amana Islamic Bank. Ang pundo nito, quadron ang pundo na nito. So napakalaking pera to, hindi nyo kayang ubusin ito. So, ito ngayon, siyempre, siya ang tagapagmana ng mga lolo at siya ang nakasaad sa propesiya. Siya yung itinakda, sila ni King Mamay at ng kanilang dalawang anak, no, na si Sharif Al-Khair, Muhammad Panulino Abdurrajak, at saka si Putre Fatima Hafsa Panulino Abdurrajak. Yan yung kambal na anak ng ating mahal na reyna at mahal na hari. Diba? So, ito ngayon, dahil nandito nakatago ang malaking halaga, so ito, ipinagkatiwala ito ng kalangitan sa ating mahal na reyna para ito ibigay doon sa mga tao na matagal ng mga nagsasakripisyo, mga taong nagpakabanal, mga taong nagdisiplina sa sarili, mga taong marunong magpakumbaba. Kasi ayaw ng kalangitan na mapupunta ito sa hindi tamang kamay.
So itong grasya na to para ito sa inyo at ibinibigay ko ang karapatan sa ating mahal na reyna dahil siya ang magmamahagi ng grasya na to sa mga tao. First priority ang mga tao na mahihirap. No? Ito na ang cheque. Cheque ito. Cheque ng mga lolo. Ang magmamanage, ang may authority, ay walang iba, kundi ang inyong pinakamamahal na reyna, na Queen Helen Abdurrahman Elizabeth III. Ito yan, cheque yan. So, na kay Queen na lang, dahil malaki ang pundo natin dito, sa amana, na kay Queen na lang kung magkanong amount ang kanyang ilalagay dito. Kasi siya rin ang mag-approve. Kasi aprobado na ito sa kalangitan, at ito'y para sa inyo, inaayos lang namin, kaya huwag kayong magmadali, at huwag kayong maniwala dyan sa mga siraulong politiko na nagmumudmud ng taking pera na polymer. Ha? Lahat ng kapirahan, pag-aari ni Queen, winalanghian nila. Kaya, babaguhin natin, bubuksan natin ang new currency. Wala silang magagawa. Kaya ito, masaksi kayo, makasaksi kayo ngayon, na ito ay ipinagkakatiwala ng mga lolo at ng kalangitan at lahat ng mga makapangyarihan dahil siya naman ang itinakda, sila ni Raja Mamay, ang ating mahal na hari. So, ipagkakalob natin ito sa ating mahal na reyna dahil siya lang naman ang mamamahagi sa bawat pamilya o sa bawat isa. Ito na po, mahal na reyna. So, wala kayong dapat ikawori. Yung lahat ng naibigay nyo, naka-take note yan. Liban sa material na record sa ganito, diba, pag may nagbibigay, para saan? Linalagay nyo. Pag nagtitipon-tipon kayo, meron kayong tinatawag na attendance, diba? O meron kayong tinatawag na maintenance. Kung masisira yung mga tarpaulin ng ating mahal na reyna ng royal family, siyempre gagastusan nyo yan. Lahat naka-record dito. Ngayon, dito pwede magkamali, pero ang libro ng kalangitan ay hindi magkakamali. Tapos, ipakita ko sa inyo ang ebidensya. Uy, nasa sayo na pala. Akin na. Ipakita ko sa inyo ang ebidensya. Ang polymer. Ang polymer, lahat ng polymer, pike. Kasi walang basbas ng ating Sultana de Hulo, gobernador, na walang iba kundi si Queen Helen Abdurrahman Elizabeth III. Pakita ko sa inyo. Ito yan. Ito peke. Peke ito. Basta polymer peke kasi walang basbas galing sa reyna at hari at ng kalangitan. So, kung mag-iimprinta pa rin sila ng ganito, peke pa rin dahil walang approval at walang perma ang reyna at hari at walang approval ng mga makapangyarihan. Kung makakakuha kayo nito, mas lalo na pagpupunta kayo sa bangko, isauli nyo dahil ito ay peke. Ito ngayon yung tinamumudmod ni Bongbong ng mga politikong mga siraulo. Peke ito. Ha? Walang approve sa reyna. Kaya walang saysay at wala itong backup na gold na kung saan-saan lang nila ginagawa ang pera na to. Mayroon tayong sariling plate. Hawak yan ng ating lolo, mga lolo. At ang mga lolo mismo ang mag-iimprenta sa tabi mismo ng ating mahal na reyna para umunlad na ang Philippine Island. So, unlad lang ang Philippine Island at ang buong mundo kung ang mamuno mismo ay walang iba kundi ang ating mahal na reyna at ang ating mahal na hari. Kasi kung ang tao lang ang mamuno, mananatili ang pagnanakaw sa kaban ng kapirahan, mananatili ang mga siraulo. Isipin nyo yan, yung ginagawa nila, yung mga kriminal na notorious criminal, ilalabas lang sa bilangguan. Yun ang gagawin nila, yun ang utusan nila para patayin kung sino yung gusto nilang patayin. Ganon sila kawalang hiya. At dyan sa pera makita nyo, agila na nakalagay. Hindi na mukha ng tao. Bakit? Kasi mga animal na sila.
Ha? Ang kakapal ng mga mukha, di na nahiya. Ha? Mamuno lang sila sa isang lugar, aagawin na ang lupa ng ano. Pag nagustuhan nila yung lupa, aagawin. Hindi naman silang nagmamay-ari. Ang nagmamay-ari ng lupa, ang may hawak ng mundo, ay walang iba, kundi si Queen Everlasting Amorsolo. Na kung saan, nasa likuran ni Queen, ang Queen Everlasting Amorsolo, ang may hawak ng daigdig. Ngayon, itong kalupaan, ang nagmamay-ari, ay walang iba lang naman, ang buong mundo, ang nagmamay-ari nito, at may mapa ito, kumpleto dokumento ito, silyado, at aprobado ng kalangitan, binigay dito sa reyna at hari. Kaya darating ang oras, ipamamahagi ito at mapapatunayan na ito ay pag-aari nyo na. Bakit? Ngayon, marami ang nagsasabi na mayroon silang kumpletong dokumento, mayroon silang tinatawag na deed of sale, land of title, deklarasyon, at titulo. Ang tanong ko, kung mayroon kayo niyang apat na yan, nagbubuwis ba kayo? Kung nagbubuwis kayo, ibig sabihin hindi yan inyo. Kasi pag hindi kayo nagbuwis, within 10 years, kukunin nila. So, ibig sabihin, kahit kumpleto ka, may deed of sale ka, may deklarasyon ka, may titulo ka, land of title ka, useless yan kasi hindi nyo pa rin pag-aari. So, makakamtan lang ang tunay na pag-aari sa kalupaan kung mismo na ang reyna at hari ang mamahagi nito. Kaya wala kayo dapat ipag-alala. Di ba? Kaya nga, kung hindi lumitaw ang reyna at hari, paano na kayo? Wala. Kawawang-kawawa kayo. Kaya pasalamat kayo na mayroon kayong mabuting reyna at mabuting hari. At mayroon kayong Ama-Ali. Kasi si Ama-Ali man ang nagbantay dito. Inihanda ito, dinakda para salungatin ang lahat ng mga hindi tamang ginagawa ng pinagkatiwalaan na temporary. Kasi hindi naman sila may-ari. Pag sinabing Marcos will, walang Marcos will. Dahil ang sinasabing Marcos will, pag-aari ng kalangitan na ipinagkatiwala sa mahal na reyna. No? Kaya walang Marcos, walang kung ano-ano yung mga pinagsasabi ng mga claimant dahil lahat nabawi na ang dokumento. Oh, ngayon, sasama ba kayo sa laban ng mahal na reyna? Sasama! Mahina. Sasama ba kayo? Yan. So, bago ako matapos, gusto kong ito, isa-isahin ko man kayo kasi yung oras talaga namin, paspasan ito, rubo-rubo. Kaya nga hindi nababantayan ang galaw ng mahal na reyna dahil sa kalangitan. Di ba? Kasi lakad namin, andyan talaga sila. Dapat ang reyna may mga sundalo makita nyo, di ba? Ang sundalo ng mahal na reyna hindi makita ng ordinaryong mata. Yan ang nagpoprotekta. So ngayon, maghanda kayo kasi gusto ko man kayong isa-isahin gamutin kasi alam ko naman yung medical situation nyo, mayroon dito mga nabaksinan. Mayroon ba nabaksinan sa inyo dito? So, pag nabaksinan ka, ang baksin na yan yung COVID-19 talaga, yung baksin. Sinadya nila yan para sa pagbabawas ng populasyon. So, wala kayo dapat ikawori kasi ngayon, gamutin ko kayo lahat sa isang pamamaraan ng bendisyon mismo ng kalangitan para lahat kayo. Meron naman ditong malinis na tubig, di ba? Sige, ilagay nyo dito yung malinis na tubig na may inom. Tubig Mineral. Saan sa galon? Padyak. Mga tubig nyo. Yung mga tubig nyo ilagay nyo. Kasi ito yung inihiling ng ating mahal na reyna na kung gusto niya, lahat maikutan kayo para at least kayo lahat ay magamot para mai-preserve ang inyong katawan lupa at maging buhay na saksi kayo sa programa ng Diyos kung anong pagbabago ang gagawin niya sa Philippine Island at kung anong pagbabago ang gagawin niya sa buong mundo. Ito, unang regalo sa inyo ito ng mahal na reyna, yung ayusin yung mga katawang lupa. Actually, nag-iikot kaming mga lolo, nag-iikot din yung mga ninyo, ninya,
na sa mga pamamahay nyo, pumupunta talaga kami na hindi nyo namamalayan. Minsan nga, nagbubukas ako ng kaldero, walang laman. Dahil sa pagkapobre. Kaya ngayon, na narinig nyo na ako, kailangan huwag nyo ubusan yung kaldero para pag nag-ikot kami, makakain din kami. Di ba? Kasi kahit prito kami, makain din kami Oo. So, yan yun. Yung malaking mineral nyo para lahat kayo makainom. So, yan yun. Malinis to. Punuin nyo. May pampuno. Para lahat kayo Puno ah. ang wala. Ara-ara. Hindi kita din. Para amang sa kagaling. Yan ang bago. Ayan. Dalawa na. Sige, lagay mo na rin yan. Tanggalan mo to. Hindi nang bago si magusunod. Ibuksan. Pahingin ng may baso kayo na babasagin. Baso. Kristal. Kristal. Win yung wish mo. Granted yung wish mo para sa kanila. So, tingnan nyo to ng maayos kasi bihira lang kami pumunta, materially. Spiritually, nag-iikot kami ni Queen. Pumupunta dito sa inyo si Queen. Bawat isa sa inyo, pag may masakit, binibisita kayo ng mahal na rin. Sure, warga istigar ka istuwa kasi istigar ka. Istigar ka istuwa. Sige, inom na kayo, tagkakalati kasi ito ay banal na tubig na. Yung may mga katarata, pwede kayo kumuha nito, ilagay nyo dun sa ay mo na walang laman na, ibatak nyo sa mata nyo. Amo na ilang ang akon mabulig sa inyo sa subong nga panahon. I-prepare ang inyong katawan para tuluyan sa Pag naniniwala kayo, kahit anong sakit, lunas ito. Kahit cancer pa yan, lunas ito. Ito ang regalo ng inyong mahal na rin at ng mahal na hari at ng kalangitan para sa inyo. Ayan na. Mag-inom muna kayo tanan. Tapos, dato ba na utangin nga, hindi nyo pag-ubuson, no? Tapos, dagdagan nyo lang ng dagdagan. Huwag nyo lang uubusin para yung bisa niya mananatili. Nag-aubos, yan ulit. Okay, so, damo, gid nga salamat sa inyo, ayan, may pagtambo. Maraming salamat po. Sige, babae muna. Lapit ko sa akin. Dali, kaya di kami magtagal. So, si Lolo naman picture ko bakit ay hindi na picture sa kaban ka na nakasitiran kaban ka lang hindi na buffet niya
Mega love shoutout po sa lahat ng mga nagkokomento ng positibo. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Maraming salamat po sa inyong pagmamahal at pagsuporta sa ating mahal na Haring Roger Mamay. At sa ating mahal na inang Reynang Helen Abdurrahman Elizabeth III. Please like the video to support. At inyong i-share sa inyong social media communities. At kindly subscribe kung kayo po ay bago sa aking YouTube channel. God bless.